Mahiwagang umagang sumalubong kay Miguel Alvarez habang naglalakad siya papasok sa malawak na hardin ng Sandoval Estate. Ang hamog ay parang manipis na kumot na dumadampi sa mga dahon ng mga rosas at ang mahinang ihip ng hangin ay may dalang halimuyak ng kalachuchi. Para kay Miguel, ito ang pinakamagandang parte ng kanyang araw, ang pagiging kasama ng mga halaman na itinuturing niya mga kaibigan. Magandang umaga mga bulaklak. Biro niya habang inaayos sa mga paso ng white roses. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo gugupitin ng masakit ngayon. Simple lang ang pangarap niya. Makapag-ipon, makapagpatayo ng simpleng bahay para sa kanyang mama sa probinsya at mabuhay ng tahimik. Siya ay anak ng isang karpentero at lumaki sa hirap. Ngunit hindi iyon kailanman naging hadlang para magkaroon siya ng mabuting puso at mataas na pangarap. Habang nagpuputol siya ng tuyong dahon, biglang may boses na umalingaw-ngaw mula sa likod. "Are those my favorite roses?" Napalingon si Miguel at halos mahulog ang hawak niyang gunting. Doon tumayo sa harap niya ang babae ngayon lang niya nakita ng malapitan. Si Alessandra Alex Sandoval, ang nag-iisang anak ng bilyonaryong si Don Rafael Sandoval, ang may-ari ng buong estate. Nakasuot ng white tennis dress. Simple ngunit napaka-elegante. Kahit walang makeup, kapansin-pansin ang mala-porselanang kutis at ang malalaking mata nitong parang kumikislap sa ilalim ng araw. "Opo ma'am," nauutal niyang sagot. "Bagong bloom po sila. Ginamitan ko po ng organic fertilizer kagabi." Ngumiti si Alex. "Really? They look beautiful. You take care of them well." "Thank you po ma'am." Sagot niya habang pilit na hindi tumitingin diretso sa mga mata nito. Tumawa si Alex, malambing ngunit may kapilyahan. "Stop calling me ma'am. I feel so old. Just call me Alex." Hindi po. Hindi pwede." Mabilis na sagot ni Miguel. "Baka po pagalitan ako ng tatay ninyo." "Believe me, my dad won't care." Sagot ni Alex, nakatingin sa mga bulaklak. "But I like how respectful you are." Naglakad na siya palayo. Ngunit bago tuluyang mawala, tumingin siyang muli at nag-iwan ng isang ngiti. "See you around, Miguel." Parang tumigil ang mundo. Paano nito nalaman ang pangalan niya? Ilang sandali pa bago siya nakagalaw. Ngunit nang bumalik siya sa pag-aayos ng halaman, ngiti-ngiti pa rin siya. Kinagabihan, habang kumakain si Miguel sa maliit niyang kwarto sa likod ng greenhouse, hindi niya maiwasang maalala ang ngiti ni Alex. Paulit-ulit na tumutugtog sa isip niya ang boses nito na parang musika. "Miguel, hoy!" Tawag ng kaibigan niyang si Thomas, kapwa gardener. "Kanina ka pa tulala. Huwag mong sabihin nakita mo si Miss Alex." Nagkibit balikat si Miguel. "Sandali lang naman. Nagpasalamat lang siya sa bulaklak." "Nako, kabahan ka na." Natatawang sabi ni Thomas. "Yan ang babaeng hindi mo dapat lapitan. Tatay niya, hindi lang mayaman, nakakatakot pa." Alam ni Miguel ang ibig sabihin nito. Si Don Rafael Sandoval, kilala sa pagiging istrikto, seryoso at walang sinumang lalapit sa anak niya nang hindi niya minamarkahan bilang banta. "Nagpasalamat lang naman siya," sagot ni Miguel. Ibinalik ang tingin sa kanyang pagkain. Ngunit kahit anong pilit niyang ibalik ang isip sa kanin, hindi mawala sa puso niya ang kakaibang saya. Kinabukasan, nasa botanical greenhouse si Miguel. Inaayos ang bagong orchids nang biglang bumukas ang pinto. "So, this is your favorite place?" sabi ni Alex na may dalang basket ng juice at sandwiches. "Mind if I join you?" Halos malaglag ang orchid na hawak niya. "Alex, bakit kayo nandito?" "Well," ngumiti ito, "nakakapagod ang constant meetings at business. I wanted fresh air and I thought maybe you could tell me about the flowers." Naupo si Alex sa lumang bench, parang sanay sa simpleng lugar. Tumingin siya kay Miguel na parang matagal na silang magkakilala. "So tell me," sabi niya, "why do you love working with plants?" Huminga ng malalim si Miguel at tumingin sa paligid. "Plants are honest," sagot niya. "Kapag inalagaan mo sila, babalik sila sa iyo ng higit pa. Hindi nila kailangan ng pera o pangalan para mamulaklak. Basta may pag-aaruga, nabubuhay sila ng maganda." Tahimik si Alex ng ilang segundo bago dahan-dahang ngumiti. "I wish the world worked that way," bulong niya. May kumurot sa dibdib ni Miguel. Minsan lang siya makakita ng mayamang marunong magpakumbaba at mukhang may lungkot na itinatago si Alex. Sana isang araw,
sabi ni Miguel. Maramdaman niyo rin ang kapayapaang ibinibigay ng hardin. Napatingin si Alex sa kanya at sa unang pagkakataon, nagtagpo ng matagal ang kanilang mga mata. Tahimik, ngunit puno ng hindi mabigkas na damdamin. So friends? Tanong ng dalaga. Sabay abot ng kamay. Nagalinlangan si Miguel, ngunit tinanggap iyon. Friends. Ngunit sa puso niyang tumitibok ng mabilis, alam niyang hindi lang pagkakaibigan ang nagsisimulang mamulaklak. At doon nagsimulang umikot ang mundo nila. Tahimik, simpleng simula ng isang pag-ibig na tatalo sa yaman at panganib. Dumaan ang mga araw na tila mas mabilis kaysa sa paglipas ng hangin sa umaga. Mula sa simpleng pagkikita sa greenhouse, unti-unting naging bahagi ng araw ni Miguel ang presensya ni Alex. Hindi man nila sabihin ng direkta, kapwa nila nararamdaman ng isang hindi maipaliwanag na saya tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Tuwing papasok si Miguel sa hardin sa bawat pagsikat ng araw, naroon ang pangakong baka muling sumulpot si Alex. Nakangiti, may dalang kwento. O minsan ay nauupo lang sa lumang bench habang pinapanood siyang nagtatrabaho. At dumating ang araw na yon. Maagang maaga pa nang marinig ni Miguel ang magaan ngunit masayang boses ni Alex mula sa may pinto ng greenhouse. Morning, Miguel. Napalingon siya at nakita ang dalagang may hawak na 2 baso ng iced coffee. Suot nito ang simpleng beige dress. Nakapusod ang buhok at halatang kagigising lang. Kahit walang makeup, para kay Miguel, siya na ang pinakamagandang tanawin sa buong hardin. Para sa'yo, sabi ni Alex at inabot ang isa. Try mo, special blend. Parang nakalimutan ni Miguel kung paano huminga. Salamat, Alex. Pero sana hindi mo na pinagod ang sarili mo. Hindi naman kailangan. It's not about need, sagot ni Alex na may ngiti. Gusto ko lang. Umupo siya sa bench habang si Miguel ay sandaling tumigil sa pag-aayos ng hanging orchids. So tell me, tanong ni Alex. Tumingin sa kanya ng may genuine curiosity. Anong pangarap mo? Napakunot ang noo ni Miguel. Hindi siya sanay pag-usapan ng sarili. Sa dami ng taong tumitingin sa kanya na parang wala siyang halaga, bihira lang ang totoong nakikinig. Simple lang, sagot niya. Gusto kong magkaroon ng maliit na landscaping business para makapagpatayo ako ng bahay para kay mama sa probinsya. Matanda na siya at gusto ko bago siya tuluyang tumanda, maibalik ko lahat ng paghihirap niya para sa akin. Tumahimik si Alex, halatang tinamaan. That's nice, that's beautiful, sabi niya. Marahan, you're doing something out of love. Hindi lahat ng tao marunong magmahal ng hindi naghihintay ng kapalit. Napatingin si Miguel sa kanya. Ikaw, ano ang pangarap mo? Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Alex. I wanna be free. Nabigla si Miguel. Free? Sa ano? Sa expectations, sagot niya. Halos bulong. Sa pagiging anak ng isang bilyonaryo. Sa pressure, sa mundo na laging may nakatingin sa bawat galaw ko. Kumirot ang puso ni Miguel. Alam mo, sabi niya, dito sa hardin, hindi ka kailangan maging anak ng kung sino. Pwede kang maging ikaw lang. Tumingin si Alex sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa likod ng matapang na ngiti nito. Thank you, Miguel, sabi niya, mahina, for seeing me. Isang hapon, habang tinatabas ni Miguel ang mga damo malapit sa gazebo, may biglang tumawag mula sa likod. Oh my gosh, Alex! Seriously? You're hanging out with the gardener? Nilingon ni Miguel ang boses at nakita ang 3 babaeng naka-designer outfits. Halatang kaibigan ni Alex mula sa mayamang mundo. Si Bianca, si Patricia at si Crystal. Mayayaman, maganda, ngunit may tingin na parang tinitimbang ang halaga ng tao base sa suot at estado. Guys, stop! Sabi ni Alex. Halatang naiiritang ngumiti. We are just talking. Talking? Tawa ni Patricia. Alex, come on. This is a gardener. You could date Sebastian Reyes. For heaven's sake. Not someone who plays with dirt. Nagsimula ng mamasa ang palad ni Miguel. Gusto niyang lumayo pero hindi niya alam kung saan tatakbo. At doon dumating si Sebastian. Matangkad, gwapo, nakaitim na suit at halatang sanay sa atensyon. May hawak itong mamahaling relo sa kamay at tingin na parang pagmamay-ari ang paligid. Alex, bati niya. May formal na pagngiti. Your father asked me to find you. We're having a dinner tonight. Parang may pader na tumayo sa pagitan nila. Biglang nag-iba ang tingin ni Sebastian kay Miguel. Malamig, mabilang, minimenos. The gardener, sabi niya.
Hindi man lang nag-aabot ng kamay. Pleasure to meet you, I guess. Hindi alam ni Miguel ang sasabihin. Pero bago pa man makapagsalita si Alex, may malakas na boses na pumuno sa hangin. Alessandra! Nanlamig ang lahat. Pati simoy ng hangin ay parang tumigil. Si Don Rafael Sandoval, nakasuot ng dark navy suit. Matikas, matapang ang mga mata. Step away from him. Utos niya kay Alex. Malamig, walang emosyon. Dad, pilit ni Alex. A gardener is not and never will be someone you should associate yourself with. Mariing sabi ng ama. Hindi kita pinalaki para makihalubilo sa mga taong walang ambisyon sa buhay. Para bang sinaksak si Miguel. Hindi niya kayang tingnan si Alex. Sir, mahinang sagot ni Miguel. Pilit pinatatatag ang sarili. Pasensya na kung wala ka nang dapat sabihin. Putol ni Don Rafael. Starting today, you stay away from my daughter. At kung hindi, ako mismo magtatanggal sa iyo sa mundong ito. At umalis ang lahat. Naiwan sina Miguel at Alex na parang binagsakan ng mundo. Napaupo si Alex sa damuhan. Nanginginig, luhaan. Miguel, I'm sorry. Sabi niya halos hindi lumalabas ang boses. Hindi ko alam na mangyayari ito. Lumuhod si Miguel sa harap niya at hinawakan ang mga kamay nito. Alex, hindi masakit. Wala akong pinagsisisihan. Salamat sa mga araw na kasama kita. Nanginginig ang labi ni Alex. This can't be the end. Pero ngumiti si Miguel. Mahina, mapait, ngunit puno ng pag-asa. Kumpara tayo sa isa't isa. Kahit anong paglayo, magtatagpo pa rin. At dahan-dahan niyang pinahid ang luha ni Alex. Handa akong maghintay. At doon ang simula ang unos na susubok sa pag-ibig na kakapanganak pa lamang. Mula ng araw na hinarap nila si Don Rafael, parang biglang nag-iba ang hangin sa buong Sandoval Estate. Ang dating tahimik na hardin ay naging parang lugar ng pagbabantay. May mga bagong security personnel, umiikot sa bawat sulok at nakamasid sa lahat ng kilos ni Miguel. Ramdam niya na hindi lang mga halaman ang kailangan niyang protektahan ngayon, pati ang sarili niya at ang damdamin niya para kay Alex. Araw-araw, sinusubukan ni Miguel na itago ang lungkot at pagkabahala tuwing nakikita niya si Alex mula sa mansyon. Kahit gaano niya gustong lumapit, alam niyang may pader na nakaharang sa pagitan nila. Pader ng yaman, kapangyarihan, at pride ni Don Rafael. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga orchids sa greenhouse, narinig niyang mabigat na hakbang sa labas. Tumayo siya tumingin sa labas at doon niya nakita si Alex, nakatayo sa gilid ng hardin. Hawak ang basket ng prutas. Halos hindi siya makagalaw. Ang puso niya ay parang tumigil sa tibok. Ngunit bago pa man siya makalapit, napansin niyang may mga lalaki at babae ring nagmasid sa kanya mula sa mansyon. Mga security na dumating na para siguraduhin hindi sila magkakaroon ng pribadong sandali. Alex, tawag ni Miguel. Ngunit may kaba sa boses. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Lumapit si Alex. Pilit pinipigilan ang emosyon. Miguel, hindi ko alam kung hanggang kailan natin kayang ganito. Lahat ng ginagawa natin ay nakikita ng tatay ko. Lahat ay may kasunod na kahihinatnan. Napatango si Miguel. Pilit pinatatatag ang sarili. Naiintindihan ko. Pero kahit papano, sa bawat segundo na kasama kita, parang buhay ko ay may liwanag. Hindi ko kayang isawalang bahala yan. Ngunit bago pa man sila makapag-usap na maayos, narinig nila ang malakas na tunog ng sports car na pumutok sa driveway. Si Don Rafael, kasama si Sebastian, dumating sa hardin. Ang lamig ng ekspresyon ng ama ni Alex ay parang yelo na sumasaplot sa lahat ng paligid. Si Sebastian, nakangiti ngunit halatang may agenda, ay lumapit kay Alex, hawak ang braso niya. Alessandra, we need to go now. There's a meeting. Mariing sabi ni Don Rafael. And Miguel, I told you already. Stay away from my daughter. Tumayo si Miguel. Ngunit ramdam niya ang kaba. Sir, hindi ko po ibig sagutin ang anak ninyo. Ang tanging gusto ko lang ay maging kaibigan niya. Ngunit ang matigas na tingin ni Don Rafael ay hindi nagpapakita ng kompromiso. Friendship is enough. I will not allow anything more. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa iyo rin. Si Alex, nanginginig, ay nagpilit humarap sa kanya. Dad, please, hindi siya kagaya ng iniisip mo. Mahal ko siya, hindi sa paraan ng pera, kundi dahil sa puso niya.
Tumigil si Don Rafael at tinitingnan siya ng may mabigat na ekspresyon. Alessandra, hindi mo pa naiisip ang lahat ng maaaring mawala sa iyo kung ipipilit mo ito. Hindi lang pera o yaman, kundi ang reputasyon ng pamilya natin. Isang hakbang, isang pagkakamali at babagsak ka. Lumingon si Alex kay Miguel. Luha ang kumikislap sa mga mata. Miguel, I'm so sorry. Hindi ko kayang labanan ng tatay ko ngayon. Si Miguel, kahit ramdam ang sakit sa dibdib, ay ngumiti. Alex, kahit ganito, kahit pinipili tayong magkalayo, may isang bagay lang ang kailangan mong malaman. Hindi kita iiwan. Kahit anong sabihin ng mundo, kahit anong gawin nila, maghihintay ako. Tumango si Alex. At sa huling sandali bago sila pilitin papasok sa kotse ng ama, hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Then, wait for me. Promise? Promise, sagot ni Miguel. At bahagyang ngumiti kahit halatang may bigat sa puso. I will. Kinabukasan, umaga na naman. At si Miguel ay nagising sa tahimik na greenhouse. Walang kasabay, walang kwento, walang tawa. Si Alex ay wala. Ilang araw na rin hindi siya dumating sa hardin. At kahit si Tomas ay nag-aalinlangang magsalita tungkol dito. Naglakad si Miguel sa bawat sulok ng hardin. Tinitingnan ng mga bulaklak na dati nagbibigay liwanag sa kanya. Parang may kawalan. Parang may bahagi ng kanyang puso ang nawawala sa mundo. Bro, okay ka lang ba? Yan ang naging tanong ni Tomas na nakatayo sa tabi ng fountain. Pilit pinipigilan ng pagkabahala. Alam ko ang nangyari. Pero huwag mo hayaang mawala ang sarili mo. Napailing si Miguel. Hindi lang siya nawawala sa hardin. Nawawala siya sa mundo ko. At wala akong magagawa para pigilan yun. Lumipas sa mga araw at sa bawat galaw ni Miguel sa hardin, ang alaala ni Alex ay patuloy na bumabalik. Ang bawat ngiti, bawat halakhak, bawat tingin ay parang bulaklak na hindi na muling mabubuo sa kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng sakit, may apoy na nananatili sa loob niya. Alam niyang kahit may hadlang, kahit may tatay na nagbabanta, ang damdamin niya ay hindi mawawala. Kahit ilang ulit silang mapilit na magkahiwalay, alam niyang darating ang panahon na muling magsasama sila. At sa kanyang dibdib, isang pangako ang buo. Alex, kahit anong mangyari, maghihintay ako sa iyo. Magtatagpo pa rin tayo. Lumipas ang ilang linggo mula nang mapilit na magkahiwalay sina Miguel at Alex. Ang hardin na dati puno ng tawa at kwento ay naging tahimik, halos walang sigla. Ngunit sa kabila ng mga bagong security at mata ni Don Rafael na nakabantay, alam ni Alex na hindi niya kayang talikuran si Miguel. Isang gabi, matapos ang mahabang dinner sa mansyon, lihim na lumabas si Alex. Naglakad siya patungo sa greenhouse. Nakasuot ng simpleng damit na hindi halata sa dilim. Dala ang isang maliit na basket ng prutas at kape. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba at excitement. Pagdating niya sa greenhouse, nakita niya si Miguel. Nakaupo sa lumang bench, pinagmamasdan ng mga ilaw na naglalaro sa dahon ng mga palumpon. Nang makita siya, nanlamig ang dibdib ni Miguel at halos hindi makapagsalita. Alex, mahina niyang tinawag. Ngunit may halo ng tuwa at kaba. Shh! Sagot ni Alex. Marahang ngumiti. Ligtas tayo dito. Wala ang tatay ko. At wala ang mga security niya. Sandali lang. Umupo siya sa tabi niya. Tahimik sila sa unang ilang segundo. Tinitignan ang mga halaman sa paligid. Halos nararamdaman ni Miguel ang halimuyak ng kalachuchi na dala ni Alex. At sa kanyang puso, parang muling nabuhay ang hardin ng saya. Napakaganda ng gabi, wika ni Alex. Nakatingin sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Parang sa isang panaginip. Ngumiti si Miguel. Hindi makapaniwala na narito siya muli. Opo, parang hindi tayo pinipigilan ng mundo. Kahit sandali lang. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap at sa kanilang buhay. Si Alex, sa wakas ay nagbukas tungkol sa pressure na nadarama sa pagiging anak ng mayamang pamilya. Ipinagtapat niya na kahit gaano siya kaprotektado, ramdam niya ang kalungkutan at pangungulila. Lagi kong naiisip, sabi ni Alex, mahina, kung paano magiging masaya ang buhay ko kung hindi ko laging inaasahan na maging perfect. Parang hindi ako sa sarili ko.
Nakita ni Miguel ang kahinaan sa mata nito at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Alex. Hindi mo kailangan maging perfect. Sa akin, sapat ka na kasi ikaw ay ikaw. Tumigil si Alex sa kanyang mga salita. Dumaan ang maikling katahimikan at sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang damdamin na matagal nang nakatago ay sumiklab sa tahimik na paraan. Halos marinig nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Ngunit bago pa man lumapit ang isa sa kanila, may narinig silang malayong tunog. Hakbang ng tao sa gravel. Si Don Rafael ba yun? O isa pang security? Shh! Bulong ni Alex. Nanginginig ang kamay na hawak pa rin ni Miguel. Baka may makakita. Tumayo sila at nagtago sa likod ng mga halaman. At doon nila napagtanto na kahit may hadlang sa paligid, ang damdamin nila ay hindi mapipigilan. Sa sumunod na linggo, lihim na nagplano sina Alex at Miguel na mga sandaling magkita. Minsan sa hardin bago sumikat ang araw. Minsan sa greenhouse pagkatapos ng hapon. At minsan sa roof garden na hindi madalas puntahan ng mga tauhan ni Don Rafael. Sa bawat pagkikita, lumalalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Si Miguel, sa bawat ngiti at tawa ni Alex, ay mas lalo pang nahuhulog. Si Alex naman, sa bawat salita ni Miguel tungkol sa kanyang pangarap at pagmamahal sa kanyang pamilya, ay mas lalo ring humahanga at natututo kung ano ang tunay na pagmamahal. Alam mo ba, Miguel? Tanong ni Alex, minsang nakaupo sa roof garden, tinitingnan ng mga bituin. Hindi ko inakala na sa hardin ng mansyon na ito, makakahanap ako ng tao na magpaparamdam sa akin ng tunay na ligaya. Ngumiti si Miguel. Hawak pa rin ang kamay niya. At ako, Alex, hindi ko inakala na makikita ko ang liwanag sa mundo ko sa pamamagitan mo. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang maikling halik. Marahan, puno ng pangako at pag-asa. Hindi ito halik ng kabataan o laro. Ito ay halik ng dalawang pusong handang magsakripisyo kahit may panganib na nakapalibot. Sa kabila ng mga lihim na sandali, alam nilang palaging may panganib. Ang ama ni Alex ay mapanuri at si Sebastian ay laging nakamasid, handang puna ng puwang na iniwan ni Miguel. Minsan, habang naglalakad sila sa greenhouse, narinig nila ang boses ng isa sa mga tauhan ni Don Rafael na nagsabi, "May nakakita sa kanila kanina sa hardin. Baka kailangan na ng ama mo." Napatingin sila sa isa't isa. At sa mga mata ni Alex, ramdam ni Miguel ang parehong kaba at determinasyon. Hindi ko kaya kung mawawala siya, bulong niya sa sarili. Hindi ko kayang mawala ang pag-ibig na ito. Pero hindi tayo titigil, bulong ni Alex. Mahigpit ang hawak sa kamay niya. Kahit anong gawin ng mundo, kahit ilang hadlang, lalaban tayo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, ipinangako nila sa isa't isa. Hindi susuko, kahit may unos at panganib. Lumipas ang ilang buwan. Lumipas ang ilang buwan mula ng lihim na nagsimula ang relasyon ni Miguel at Alex. Sa kabila ng mga patuloy na pagbabawal ni Don Rafael at sa mga mata ni Sebastian na laging nakamasid, nakahanap sila ng paraan upang magkasama. Maliit man o lihim na sandali sa hardin, greenhouse o sa roof garden. Ngunit alam nila na ang kaligayahang ito ay pansamantala lamang. Isang hapon, habang inaayos ni Miguel ang mga rosas, narinig niya ang mabilis na hakbang sa malapit. Tumayo siya at lilingon. At doon niya nakita si Alexander Alex Sandoval. Nakangiti pero may hawig ng kaba. Ngunit sa kanyang likuran, may kasamang bagong lalaki, si Marcos de los Reyes. Matangkad, gwapo, at halatang may malalim na koneksyon sa pamilya Sandoval. Alex, this is Marcos. Pakilala ng ama ni Alex mula sa dining hall. Biglang lumitaw na parang hindi nila narinig ang halik sa kanilang lihim na pagkikita. He will be helping you with the charity events. At the same time, to keep you out of trouble. Si Marcos ay nakangiti. May halong charm at mysterious vibe. Nice to meet you, Alex, sabi niya. Ngunit ang mata ni Miguel ay agad nakakita ng tensyon. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may plan ang bagong lalaki para sa kanya. Si Alex, nahihirapan, ay ngumiti lang. Nice to meet you too, Marcos. Ngunit sa loob ni Miguel, isang alarm bell ang tumunog. Ang unang instinct niya, bantay si Marcos.
Sa gabing iyon, lihim na nagtagpo sina Miguel at Alex sa greenhouse. Halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Ang lamig ng gabi ay napapalitan ng init ng damdamin. "I don't like him," bulong ni Alex. Halatang nag-aalala sa intensyon ng bagong lalaki. "He is everywhere," tumango si Miguel. Pilit pinipigilan ng damdamin ng selos. "Huwag kang mag-alala. Basta ako, nandito lang. Wala siyang lugar para sa pagitan natin." Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang maikling halik. Ngunit ngayon, may bigat ang bawat sandali. Alam nilang hindi lang sila ang naglalaro sa larangan ng puso. May ibang tao na handang baguhin ang takbo ng kanilang mundo. Kinabukasan, habang nag-aalaga si Miguel ng orchids, napansin niya si Marcos sa greenhouse. Tila nagmamasid at nakangiti na parang alam ang lahat. Hindi sinasadya ni Miguel. Narinig niya si Marcos na kausap ang isa sa mga tauhan. "Watch them closely. Alex is important to me. She must not get too close to that gardener." Tumigil si Miguel. Ramdam ang init sa mukha at dibdib. Ito ay mas seryoso kaysa sa inaasahan niya. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang. Ngunit paano? Hindi niya kayang umalpas ang hadlang ni Don Rafael. At ngayon, may bagong tao pa na nakialam. Sa susunod na lihim ng pagkikita sa roof garden, pinilit ni Miguel na ilagay sa mesa ang lahat ng nararamdaman niya. "Alex, hindi ko na kayang maghintay ng tahimik lang. Alam kong may bagong lalaki na palaging nakamasid. Alam kong may pressure sa'yo. Pero kailangan kong sabihin, mahal na mahal kita. At kahit sino pa ang lalapit sa'yo, kahit anong hadlang, hindi kita iiwan." Napangiti si Alex. At para sa unang pagkakataon, hindi lang luha ang bumalot sa kanyang mga mata. May halong tapang. "Akala ko ba friends lang tayo, Miguel?" Biro niya. Ngunit halatang nanginginig pa rin ang boses. "Pero sa totoo lang, mahal din kita. At hindi ko kayang itigil ang damdaming ito kahit may panganib." Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang maikling halik. Puno ng init, pangako at determinasyon. Sa gabing yon, pinangako nilang dalawa na laban sila para sa isa't isa. Kahit may bagyong paparating. Ngunit kinabukasan, may dumating na sulat sa greenhouse para kay Miguel. Isang lihim na mensahe mula sa isang tauhan ni Don Rafael. "Miguel, may plano ang ama mo. Huwag kang lalapit kay Alex. Kung hindi ka susunod, may kapalit ang bawat hakbang mo. Mag-ingat ka." Parang yelo ang tumakbo sa katawan ni Miguel. Alam niyang hindi biro ang babala. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman niya ang determinasyon sa puso. Hindi niya iiwan si Alex kahit anong mangyari. Lumipas ang ilang linggo at ramdam na ni Miguel ang presyon ng bawat hakbang niya. Kahit sa greenhouse o sa hardin, pakiramdam niya ay laging may nakamasid. Ang lihim nilang pagmamahalan ni Alex ay tila ilaw sa gitna ng dilim. Ngunit ang bawat hakbang ay parang nasa ibabaw ng bingit ng isang mapanganib na bangin. Isang gabi, lihim na nagtagpo sila sa roof garden. Parehong may daladalang lamig ng gabing hindi maikubli. "May problema tayo, Miguel," bulong ni Alex, halatang kinakabahan. "Narinig ko ang plano ni Daddy. Gusto niyang ipadala ako sa ibang bansa, sa Europe, para sa internship at charity events," sabi niya. "Pero alam kong ito ay para ihiwalay tayo." Nanlaki ang mga mata ni Miguel. "Europe? Kailan?" "Sa loob ng 2 linggo," sagot ni Alex, nanginginig. "Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero hindi ko kaya siyang iwan. Hindi na tayo pwede sa ganitong paraan." Huminga ng malalim si Miguel. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Pero alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon. "Alex, hindi ko hahayaang mawala ka," sabi niya. Mahigpit ang hawak sa kamay nito. "Kahit anong mangyari, may paraan tayo. Lalaban tayo. Kahit na iba ang mundo natin." Ngunit bago man sila makapag-isip ng plano, may narinig silang yabag mula sa hagdan. Tumalikod sila at nakita si Marcos, nakatayo sa dilim, may hawak na cellphone. "Napakaganda ng view dito, hindi ba?" sambit niya. Halatang may halong aliw at pang-uusig. "Alam niyo ba, napapansin ko na lagi kayo nagkikita. Gusto ko lang ipaalala na lagi ako nakatingin."
Nanginginig si Miguel. Marcos? Bakit ka nandito? Ngumiti si Marcos at sa kanyang mga mata ay halatang may mas malalim na plano. Para sa Alex at para siguraduhin na walang sinuman ang makakaistorbo sa kanya. Kahit sino pa yan. Tumayo si Alex. Halatang natakot ngunit matapang. Marcos, tama na. Wala kang karapatan dito. Ngunit nananatiling nakatayo si Marcos. Parang isang hamon sa pagitan nila. Kinabukasan, habang abala si Miguel sa pag-aalaga ng mga bagong bulaklak sa greenhouse, lihim na dumating si Alex. Hawak niya ang maliit na notebook at lapis at halatang may plano. Miguel, may naiisip ako. Sabi niya habang nauupo sa tabi niya. Kung pupunta ako sa Europe, kailangan nating magka-plan para sa ating sarili. Para sa atin. Kung hindi, mawawala na lang ang lahat. Napatingin si Miguel sa kanya, halos hindi makapaniwala. Anong plano mo? Simple lang. Magbibigay ako ng lihim na update sa'yo. Mga oras, mga lugar, kahit sa Europe, para manatili tayong magkaugnay. At kapag bumalik na ako, ipapakita ko kay Daddy na hindi mo ko iniwan. Ngumiti si Miguel. Alex, hindi ka lang maganda sa puso, kundi matalino pa. At sa gabing yon, lihim nilang pinagplanuhan ng lahat. Ang mga lihim na komunikasyon, mga lihim na pagkikita at mga paraan upang malampasan ang mga hadlang na ipinapataw ng mundo nila. Isang linggo bago ang pag-alis ni Alex, may dumating na malakas na balita kay Miguel. Isa sa mga tauhan ni Don Rafael na palaging nakamasid sa greenhouse ay nagbigay ng babala. Miguel, may plano ang amo ni Alex. Malapit na siyang ipadala sa Europe. Huwag kang susubok na harapin siya. Hindi biro ang galit niya. Parang yelo ang dumaloy sa katawan ni Miguel, ngunit ramdam niya ang apoy sa puso. Hindi siya magpapaalis, hindi sa ganitong paraan. Naglakad siya sa hardin, tinitingnan ang bawat bulaklak at iniisip ni Alex. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Kahit saan ka man dalhin ng mundo, maghihintay ako sa'yo. Sa gabi bago umalis si Alex, lihim silang nagtagpo sa roof garden. Tahimik, puno ng lamig ng hangin at halimuyak ng mga bulaklak. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang 2 linggong ito. Bulong ni Alex. Nanginginig ang boses. Pero kailangan nating maniwala. Maniwala tayo sa isa't isa. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Alex, bawat segundo, bawat minuto, bawat araw, lalaban ako. Kapag bumalik ka, ipapakita ko sa tatay mo at sa buong mundo. Ikaw at ako, hindi mawawala. At sa ilalim ng mga bituin, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isa pang halik. Puno ng pangako, determinasyon at pangarap na sa kabila ng unos, mananatili ang pag-ibig nila. Pagkalipas ng 2 linggo, lumipad si Alex patungong Europe para sa internship at mga charity events na iniayos ni Don Rafael. Para kay Miguel, bawat sandali na lumilipad ang eroplano ay parang may bahagi ng kanyang puso na iniwan sa himpapawid. Ngunit pinangako niya sa sarili na kahit malayo si Alex, maghihintay siya at mananatili silang konektado sa paraan ng kanilang napagplanuhan. Pagdating ni Alex sa Europe, agad siyang nasanay sa bagong kapaligiran, magarang opisina, mga mahahalagang kaganapan at mga tao na tila laging may pakialam sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga lihim na mensahe niya kay Miguel ang naging pinakaimportanteng sandali sa araw niya. Bawat gabi, pagkatapos ng mahahabang pulong at events, tumatanggap si Miguel ng text, video messages at minsan ay mga larawan mula kay Alex. Ang mga simpleng mensahe ay puno ng pagmamahal. Miguel, today I saw a rose garden that reminded me of you. I miss you. At sa bawat mensahe, ramdam ni Miguel ang init ng puso ni Alex. Kahit malayo, parang naruroon siya sa bawat pag-aalaga ni Miguel sa mga bulaklak sa greenhouse. Ngunit sa Europa, may bagong panganib. Si Marcos, na dati tagamasid lamang, ay palihim na sumusunod sa bawat galaw ni Alex. Sa bawat event, tila siya ay nagmamasid. Nag-uusap sa mga kaibigan ni Alex at palihim na nagtatakda ng mga limitasyon sa paligid niya. Alex, ang dami natin kailangang gawin ngayon, sabi ni Marcos. Minsang nag-iiwan ng kakaibang ngiti. Pero sana maging maingat ka sa mga taong malalapit sa'yo.
Lahat ay may intensyon. Alam ni Alex na may tinatago si Marcos. Ngunit sa kabila ng pangamba, pinili niyang manatiling konektado kay Miguel. Lihim na sinusubukan ang kanilang plano. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog sa kanilang shared apartment sa Europe, lihim na nag-video call sina Miguel at Alex. "Hi Miguel," sabi ni Alex. Ngiti ngunit may halong lungkot. "Miss na kita." "Alex, miss na rin kita," sagot ni Miguel. "Kumusta ka dyan? Ligtas ka ba sa lahat ng ginagawa ni Marcos?" Ngumiti si Alex, ngunit halatang may kaba. "He's everywhere. Pero hindi ko papayagang sirain ang lahat ng pinapangarap natin. Basta lagi mong alalahanin, nagmamahal ako sa'yo." Tumulo ang luha ni Miguel. "Alex, promise, hihintayin kita. Kahit anong gawin ng mundo, kahit anong plano ni Marcos, kahit ano, hihintayin kita hanggang sa bumalik ka." At sa gabing iyon, kahit malayo, ramdam nila ang presensya ng isa't isa. Ang kanilang pag-ibig ay lumalakas sa bawat mensahe, bawat video call at bawat lihim na halik sa screen. Ngunit ramdam din nila ang malaking pagkakaiba ng kanilang mundo. Si Miguel ay abala sa greenhouse, nag-aalaga ng mga bulaklak at nag-iisip ng mga paraan para mas mapalapit kay Alex kahit malayo. Si Alex naman ay abala sa European events, nakikisalamuha sa mga mayayaman at makapangyarihan at sinisiguro na hindi masisira ang reputasyon ng pamilya habang lihim na pinapangalagaan ang pagmamahal nila ni Miguel. Sa bawat sandali, ang hamon ay lumalakas. Hindi lang ang distansya, kundi ang presensya ni Marcos at ang paminsang pagdududa ni Alex sa kanyang sariling kakayahan na ipaglaban ang kanilang relasyon sa harap ng mundo. Isang gabi, natanggap ni Miguel ang isang mensahe na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. "Miguel, kailangan nating magkita sa Paris. May malaki akong ipapakita sa'yo. Huwag mong sabihin kay Alex." Tumangi si Miguel sa halong kaba at excitement. Ano kaya ang gusto ni Alex ipakita sa kanya? Ano ang planong lihim niya sa Paris? Ngunit bago siya makapaghanda, minatanggap din si Alex na mensahe mula kay Marcos. "Alex, alam ko ang plano mo. Hindi mo maiiwasan na malaman ito ng ama mo. Mag-ingat ka." Parang yelo ang dumaloy sa katawan ni Alex. Alam niyang may panganib sa paglalakbay patungong Paris. Ngunit mas pinili niyang sundin ang plano ang makipagtagpo muli kay Miguel kahit may panganib. Pagkalipas ng ilang araw, dumating na si Miguel sa Paris. Ang lungsod, puno ng liwanag at kultura, ay hindi nakapagpaalis sa kaba sa dibdib niya. Sa bawat takbang patungo sa itinakdang lugar ni Alex, ramdam niya ang halo ng excitement at takot. Ano kaya ang gagawin ni Alex? Ano ang ihahanda niya para sa kanya? Dumating siya sa isang maliit na cafe sa tabi ng Seine River. Isang lugar na romantiko, ngunit tahimik. Doon siya nakakita ng isang pamilyar na porma. Si Alex, nakaupo sa isang mesa. Nakangiti ngunit halatang nag-aalala. "Miguel," bulong ni Alex. Tumayo at niyakap siya ng mahigpit. "Salamat at dumating ka." "Alex, miss na kita," sagot ni Miguel. Nanginginig ang boses. "Iba talaga kapag nakikita ka." Huminto sila sa pag-uusap. Naglakad papunta sa tabing ilog. Tahimik ang paligid. Tanging ang malumanay na agos ng ilog at ang ilaw ng mga ilaw sa tulay ang nagbibigay ng romantikong backdrop. Habang naglalakad, biglang lumapit si Marcos. Nakangiti na parang hindi siya mapipigilan. "Alex at Miguel," sabi niya. May halong kasiyahan at pang-uusig. "Alam ko ang plano nyo, pero hindi kayo basta-basta makakatakas sa mga mata ko." Napatingin si Miguel kay Marcos. Ramdam ang tensyon sa bawat galaw. Alam niyang hindi basta-basta matatapos ang problema nila. "Marcos, ano ba talaga ang gusto mo?" tanong ni Miguel. Halatang nagtatanggol sa sarili at kay Alex. "Gusto ko lang siguruhin na ang Alex ay hindi mapapahamak," sabi ni Marcos. Ngunit ang tono niya ay halatang may lihim na agenda. At syempre, hindi mo siya makukuha basta-basta. Nanginig si Alex, ngunit dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Miguel. "Huwag kang mag-alala. Basta nandito ka, wala siyang magagawa." Sa loob ng cafe, nag-usap sina Miguel at Alex tungkol sa kanilang susunod na hakbang. "Kailangan nating mag-ingat," bulong ni Alex. "Si Marcos ay palaging nakamasid at kung malaman nito ng tatay ko, lalo tayong mahihirapan." "Alam ko," sagot ni Miguel.
pero hindi kita iiwan. At sa gabing yun, sa ilalim ng mga ilaw sa Paris, naglakad sila na magkahawa kamay, nagbahagi ng mga pangarap, tawa at pangako. Sa bawat sandali, ramdam nila ang init ng pagmamahal na hindi kayang palitan ng distansya o hadlang. Sa susunod na araw, lihim silang naglakbay sa Louvre. Habang nag-iikot sa mga galerya, nagbigay sila ng mga lihim na mensahe sa bawat sulyap at ngiti. Kahit na si Marcos ay naruroon, sinusubaybayan sila sa distansya. Hindi nila siya nakikitang lumalapit. Ngunit isang sandali, nakita ni Marcos ang isang video call na ipinadala ni Alex kay Miguel. Sa loob lamang ng ilang minuto, alam niya na may plano silang dalawa na hindi niya kontrolado. Hindi ko hahayaang mangyari to, bulong ni Marcos sa sarili, habang iniisip kung paano niya masisira ang relasyon nila Miguel at Alex. Sa gabi, naglakad sina Alex at Miguel sa tabi ng ilog. Halos wala ng tao. Tanging ilaw mula sa mga street lamp ang nagbibigay liwanag sa kanilang mukha. Miguel, kahit gaano man kabigat ang lahat, kahit gaano kalapit ang panganib, handa akong ipaglaban ang pagmamahal natin. Wika ni Alex, may luha sa mata. Di ako titigil kahit anong sabihin ni Marcos o ng tatay ko. Hinawakan ni Miguel ang mukha niya at ngumiti. Alex, mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, mananatili tayong magkasama. Ito ang pangako ko. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isa pang maikling halik, puno ng init, determinasyon at pangako. Lumipas ang ilang linggo sa Paris at ramdam na ni Miguel ang bigat ng bawat araw. Kahit lihim silang nagkikita ni Alex, si Marcos ay patuloy na nakamasid sa bawat galaw nila. Ang dating romantikong lungsod ay naging parang labyrinth ng panganib at intriga para sa kanilang pagmamahalan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng Seine, may narinig silang mabilis na hakbang sa likuran. Tumigil sila at lumingon. Si Marcos, nakangiti ngunit may intensyon na hindi maganda. Miguel, Alex, napakaganda ng lugar na ito. Sambit niya at may halong pang-uusig. Pero alam ko kung anong plano niyo at hindi ko hahayaang mangyari yun. Napatingin si Alex kay Miguel, halatang kinakabahan. Miguel, kailangan natin itong harapin. Tumayo si Miguel, nagpatatag ng loob. Alex, kasama mo ko. Handa akong ipaglaban ang pagmamahala natin. Lumapit si Marcos at sinubukang kunin ang cellphone ni Alex. Ngunit mabilis itong naipagtanggol ni Miguel. Hindi mo siya makukuha, Marcos. Sigaw niya, puno ng tapang at galit. Hindi siya bagay sa plano mo. Ngunit nanatiling kalmado si Marcos. Parang alam niya kung paano patatanggalin ang loob ng dalawa. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kung ano ang para sa kanya at para sa pamilya niya. Ngunit sa halip na umatras, lumapit si Miguel sa kanya. Ang para sa kanya ay ang pagmamahal niya sa akin. At kahit sino pang pipilit, hindi mo maaalis yun. Napatingin si Alex sa kanilang dalawa, halatang naniniwala sa lakas ng pagmamahal ni Miguel. Sa gitna ng tensyon, biglang may dumating na mensahe mula kay Don Rafael sa cellphone ni Alex. Alex, bumalik ka kaagad. May malaki akong desisyon para sa'yo. Marcos, suriin mo ang lahat. Napatingin si Alex sa mensahe at agad nagpasya. Miguel, kailangan kong bumalik. Ngayon din. Pero hindi ito ang wakas. Maghihintay tayo sa tamang panahon. Ngumiti si Miguel kahit may halong luha. Alex, kahit anong mangyari, hihintayin kita. Mahal na mahal kita. Bago bumalik si Alex sa eroplano, lumapit siya kay Marcos. Marcos, may isang bagay na hindi mo mauunawaan. Ang pagmamahal ay hindi nakabase sa plano o kontrol. Ito ay nakabase sa puso. At ang puso ni Alex ay para sa akin. Napangiti si Marcos. Parang may nahanap na respeto sa tapang ni Miguel. Ngunit alam ni Miguel ang laban ay hindi pa tapos. Sa airport, nagyakap sina Alex at Miguel ng mahigpit. Miguel, kahit malayo, kahit may panganib, mananatili ka sa puso ko. Bulong ni Alex. Alex, hindi kita iiwan. Maghihintay ako sa iyo hanggang sa araw na bumalik ka. Sagot ni Miguel. Hawak ang kamay niya. At sa isang huling halik bago sumakay sa eroplano, ramdam nila ang init at pangako ng pag-ibig na hindi kayang sirain ng distansya o hadlang. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik si Alex mula sa Europa. Ang kanyang puso ay puno ng karanasan, tapang at pag-ibig na lalo pang tumibay sa bawat lihim ng komunikasyon at video call kay Miguel.
Sa Sandoval Estate, ang hardin ay muling nagbigay liwanag sa mukha ni Miguel. Ang bawat bulaklak ay tila bumabati sa kanya. Maghihintay ka, magtatagumpay ka. Isang araw, lihim na naglakad si Alex papunta sa greenhouse. Nang makita ni Miguel, tumigil siya sa pag-aalaga ng mga bulaklak at lumapit sa kanya. Alex, mahina niyang tinawag, halatang hindi makapaniwala. Miguel, bulong ni Alex, ngiti at luha sa parehong mata. Andito na ako at hindi kita iiwan. Nagyakap sila ng mahigpit at sa bawat sandali, ramdam nila ang init ng pagmamahal na pinananatili sa kabila ng distansya at panganib. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Don Rafael na noon ay strikto at may mga alinlangan ay dumating sa greenhouse. Alex, Miguel, sabi ng ama ni Alex, halatang seryoso. Sinubo ko ang puso mo, Miguel, at nakita ko na handa kang ipaglaban ng anak ko. Hindi para sa yaman, kundi para sa pagmamahal. Napatingin si Miguel, hindi makapaniwala. Sir, tama po ba ito? Ngumiti si Don Rafael. Unti-unting nagbago ang ekspresyon. Oo, nakita ko ang katapangan mo at ang wagas na pagmamahal mo para kay Alex. Kaya, welcome ka sa pamilya, Miguel. Basta alagaan mo siya. Lumabas si Alex at ngumiti ng malawak. Miguel, sinabi ko na sa'yo, kahit anong mangyari, mananatili tayo. Si Marcos, na noon ay antagonist, ay humarap din sa kanila. Miguel, nakita ko ang katapangan mo. Wika niya, may halong respeto. Hindi ko akalaing may tao na kayang ipaglaban ng isang babae sa ganitong paraan. Napahanga mo ko. Napatango si Miguel, halatang natanggal ang tensyon. Marcos, ang pagmamahal ay hindi laro. At ang puso ni Alex ay para sa kanya at hindi para manipulahin o kontrolin. Ngumiti si Marcos at sa unang pagkakataon, nagkaroon ng kapayapaan. Sa paglipas ng mga araw, ang relasyon ni Miguel at Alex ay tuluyan ng lumakas. Ang hardin sa Sandoval Estate ay naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Mula sa unang bulaklak, sa unang halik, hanggang sa pangakong hindi maghihiwalay. Si Miguel, mula sa simpleng gardener, ay naging bahagi ng pamilya Sandoval. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa wagas na pagmamahal at tapang na ipinakita niya. Si Alex naman, mula sa anak ng bilyonaryo na may pribadong mundo, ay natutong ipaglaban ng pagmamahal at tuklasin ang tunay na kaligayahan sa piling ng taong mahal niya. Sa isang gabi, habang naglalakad sa greenhouse, tumigil si Miguel sa tabi ni Alex. Alex, ang lahat ng bulaklak na inaalagaan ko, bawat isa ay parang kwento natin. Wika niya, hawak ang kamay niya. Ngumiti si Alex, halatang emosyonal. Talaga? Anong ibig mong sabihin? Na kahit may mga hadlang, kahit may panganib, kahit may mga taong sinusubok tayong paghiwalayin, kung aalagaan mo ng tama ang pagmamahal, mamumulaklak ito ng mas maganda kaysa sa kahit ano. Napatango si Alex at sa ilalim ng mga bituin at halimuyak ng bulaklak, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isa pang halik. Mas matibay, mas mainit at puno ng pangako. Ang Sandoval Estate ay muling nagningning ng saya. Ang hardin ay puno ng bulaklak, simbolo ng pag-ibig ni Miguel at Alex. Ang dating hadlang at panganib ay napagtagumpayan ng tapang at determinasyon at wagas na pagmamahal. Si Miguel, ang simpleng gardener, ay napatunayan na ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa yaman at kapangyarihan. Si Alex, ang anak ng bilyonaryo, ay natutong ipaglaban ng kanyang kaligayahan. At sa bawat bulaklak na namumulaklak sa hardin, may kwento ng dalawang pusong hindi nagpadala sa hadlang. Isang kwento ng pagmamahal, tapang at tagumpay.